turo tungkol sa pagpaparaya. Pakinggan nga ho natin to. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ang nang malulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Aba, eto ho, Kuya Bert. Turo tungkol sa pagpaparaya, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang sabi ho rito, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Ang sabi rito, kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Itong mga turong ito sa ating panahon ngayon, sa mundo natin ay talagang kuwan. Pagka sinampal ka talaga, ang iyo talagang agap dito, makaganti rito. Pag sinampal ka, hindi pwedeng iharap yung kaliwa. Pagkatapos, kung ipagsakdal ka na ninuman upang makuha ng iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Ba? Ay binibiro ninyo ito, Kuya Bert. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo nang manlulupig ang dalang mo sa 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Ay talagang magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, huwag mo nang pahindian na nanghihiram sa iyo yon. Yung huwag mong pahindian, huwag magbigay ka sa nanghihingi. Kung may nanghihingi at meron din lang may bibigay pala tayo, huwag mong pahindian ito. At kung huwag mo namang pahindian at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo kung meron din lamang tayong ipapahiram. Ito yung mga aral tungkol dito sa pagpaparaya, Kuya Bert. Anong masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, napakaganda niya, ito kasing sinabi ng Panginoon, ito yung batas na ibinigay din ng Diyos kay Moises. Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero, yung mga Hudyo, ay mali ang kanilang mga pagtupad dito. Ang kanilang nasasaisip, kapag meron ng nagkasala ng halimbawa pumatay, dapat kang mamatay. May kasamang galit May kasamang galit. At yung ngipin nga sa ngipin, batas ito ng Diyos no? Kung hindi mo susundin ito, parang hindi ka sumusunod sa Diyos. Pero mali nga ang kanilang pagsunod Kaya ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kung halimbawa, sabi nga niya, huwag mong labanan yung mga masasamang tao. Kasi, kung ikaw ay binuntal ng masamang tao, abay, dapat mong buntalin dahil yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kang gumanti. Ayun. Kaya nga, kung ikaw ay sinampal, sabi niya, sa kaliwa, ibigay mo pa ang iyong kanan. O sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang iyong kaliwa. Nang ibig sabihin ay dapat na hindi ka magagalit. Huwag kang anumang gagawin mong gumanti. Yun ang itinuturo sa atin. Kundi ang isagot natin ay pagmamahal. Pangunawa. Ito ang dapat mangyari sa atin. Pero alam mo, Kuya Men, sa ngayon, napakahirap. Lalo na sa kalakaran ng mundo ngayon. Oo, lalo na saka ngayon makinan mo lang Tinginan lang Tinginan lang pumapatay ang isang tao Lalo na kung nandiyan sila sa happy hour. Ay, abaw, talagang kasi nga ibang espiritu na yung nasa kanila, Kuya Mene.
Labanan ng masamang espiritu, ayun ibig sabihin dito. Kung ikaw ay, yun nga, mayroon kang nakatagpo na ganon, abay, huwag mo na labanan, iwasan mo na. Walang ibang gagawin dito kung hindi umiwas ka eh. Huwag mong labanan. Makikipag-away sa iyo yung masama, huwag mo na labanan. Huwag ka na rin magmayabang katulad niya. Dalawa na kayong mayabang nun eh. Ayaw ng Panginoon ang maging mayabang. Pagpakong babae. O, yun na sinasabi niya na kung may magpapasan sa iyo ng 1 kilometro, gawin mo 2 kilometro, ang ibig niya sabihin, mag-sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo at unawain natin, higit na unawain natin yung kanyang ginawa. Maaring masabi natin, hindi siya masama ang kanyang gising. Ganyan. Halimbawa, medyo mainit ang ulo. Oh, yeah. Di ba? Ang gawin natin masama. Masamang gising yan Unawain natin siya. Yeah. Huwag natin siyang kontrahin. Yeah. So, kung halimbawa naman, katulad nga ng magpasa ng 1 kilometro, 2 kilometro, 2 beses mo siyang unawain. Yeah. Sa kanyang pagkakamali, hindi lamang 1 beses. 75, 2 beses pang magpatawad, hindi pa nakalagay doon? Oo. So, ang lahat ng ito, Kuya Men, ay magagawa natin. Yeah. Basta't umiwas tayo sa mga ganitong paraan. Tapos yung magbigay ka sa nanghihingi sa'yo. Maraming nagiging dahilan dito. Abay, sabi niya, ninuloko na ako, magbibigay pa ba ako? Sabi niya gano'n. Kailangan, pag magbigay ka, titingnan mo. Alam mo, Kuya Min, hindi ko makalimutan. Yung isang beses sinabi ni Mother Teresa, na tinanong siya na kung siya'y naglilimos, hindi ba kailangan uriin pa ang lilimusan kung kailangang tulungan at hindi tulungan? Dahil kung tinulungan mo ay natuturuan mo siyang parang naging tamad siya. Sabi ni Mother Teresa, hindi ko makalimutan to. Kung nagkamali ako ng pagbibigay sa hindi ko dapat pagbigyan, ako naman ay malulungkot kung hindi ako makapagbigay sa hindi ko dapat, sa dapat kong pagbigyan na hindi ko nabigyan. Nang ibig sabihin ni Mother Teresa, wala ka nang dapat sinuhin. Huwag ka nang umuri. Huwag mo nang tingnan kung sinong binibigyan mo. Kailangan ito'y malinis. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang kapwa mo, dahil sa kapwa mo nabubuhay ang Panginoon. Ayun.